medyo hindi maganda poses natin eh. Sige, okay na. So again, good evening and good morning dyan sa inyo, Josh, sa Canada. So we're glad na makapag-start tayo ng dito sa amin, face-to-face na worship service natin. So for this September 17, 2023, so we will begin our Canada and Australia worship service kasi yung ating speaker is from Canada. Medyo tayo ngayon. International. Yan. So for our worship service program for this evening is song leader and opening prayer to be led by yours truly, Brother Raymond, and scripture and message to be led by Bro Jose, and Lord Supper to be led by Brother Raymond and Brother Jose. And announcement, if meron tayong announcement, then if meron kayong gustong sabihin, just let me know lang. And for our closing prayer is Brother Jose, who will lead us. Yan, so ito ang ating worship service proper. So, let's begin our worship. So, our first song is Hallelujah, Praise Jehovah. Visible, Josh, ha? Wala namang problem. Okay. Okay, manalangin. Ama namin na dakila, mga pangyarihan sa lahat, may-ari ng aming mga hiram na buhay. Ama, muli maraming salamat sa pagkakataon na ito na ibigay mo sa amin ng mga magkakapatid na minsay-minsay pa'y magkasama-sama at magtipon-tipon sa inyong harapan upang ikaw'y aming paglingkuran sa Espiritu at sa katotohanan, Ama. Ama, naway ikaw po ang manguna, maggabay sa amin sa aming pananambahan sa oras na to. Naway ang naisin mo lamang po ang siyang aming magawa sa aming pagtitipon sa oras na to, Ama. Ganun din po, ikaw po ang manguna, maggabay sa lalaki na iyong gagamitin sa oras na to, na siya magbabahagi ng iyong mga salita, Ama. Naway bigyan mo po siya ng karunungan, katalinuhan, upang sa ganon, may bahagi niya sa amin ang mga nais mong marinig namin, nais mong ipagawa sa amin, at nais mong ipadinig sa aming mga puso at sa aming mga isipan, Ama. Ganoon din po, naway bigyan po kami ng karunungan, katalinuhan, at bukas na pangunawa upang sa ganon, lubos na aming maintindihan at maisabuhay ang mga mensahe na marinig namin sa mga oras na to, Ama. Naway ikaw po ang manguna, maggabay sa aming pagtitipon na to, Ama. At lubos po kami nagagalak na minsay pa'y magawa namin ang ganitong pagtitipon sa ganitong setup na face-to-face, Ama. Naway ikaw po ang maggabay sa amin lagi. At muli, Ama, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang sa aming mga pagkakasala, Ama. Ito ang aming samot, hiling at dalangin sa tamis na pangalan ng aming mananakop at tanging pagligtas na Kristo Jesus. Amen. Amen. For our next song, Heavenly Sunlight. Kapatid na Jose? Hello, magandang araw. Bale, ito yung natin. Bible verse. Like lang sa chat. Ito siya. For what will it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Magandang gabi po sa ating lahat. Diyan sa Australia. Tapos dito sa Canada is sakto 12 midnight. At least expect ko na Saturday sana dito. Kaso mas okay na yun nga ganitong oras kasi parang at least Sunday sa akin tapos Sunday sa inyo. So parang nag-meet yung oras natin.
Bale yung kanina yung pinakita ko ano siya, yung Bible reading lang, yung Matthew 36 to 37. And yung topic natin ngayon, gabi na to is related din sa Bible reading na binasa ko kanina. One thing is needful. Itong message na to, it was yung message na narinig ko to. Yung message na to is kinuha ko sa message lang din from 15 years ago. 15 years ago, hindi naman, siguro 10 years ago when I'm starting as youth in the ministry. So, kung ano nga siya, siguro 10 years ago, bagay. 11 years ago, mga ganun. Mga 16 lang ata ako. So, yung insight nito is, one thing is needful. One thing is needful. Ito yung message na tumatak sa akin. Yung insight niya, as in parang nasa puso ko siya. Kasi, parang sobrang relate siya sa akin. Then, sana makarelate din kayo. In Luke 10:38-42, as Jesus and the disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet, listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do work by myself? Tell her to help me." And Jesus said in 41, "Martha, Martha," Lord answered, "you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." Dun sa siguro paikling ko lang din kasi nung last Sunday is parang yung same message yan dito ng minessage ko kasi parang narinig na si sister dyan. Dito yung sa message dito is, di ba, isipin natin, di ba, kunyari sa may handaan, ganun. Parang sa may handaan, may naghahanda, di ba? May naghahanda, tapos yung may birthday, tapos ano talaga yung reason ng birthday. Parang gano'n yung nangyari ng time na yon. So, nung time na yon, si Martha, siya yung abala sa pagluluto sa mga bisita, kasi nga yan si Jesus, ganun. Tapos si Mary, nung time na yon is, syempre, ang tinuturo ni Jesus Christ is, hindi naman yung tinuturo is kung ano lang ang tinuturo ni Jesus Christ is yung Christianity o yung mabuting balita, which is lifestyle, panibagong lifestyle. So parang syempre pag may bagong turo, nung panahon na yon, ang daming gusto makinig. Syempre hindi naman porket may pagpupulong, kinig lang ng kinig, di ba? Dapat may tagahanda rin, gano'n, may taga-ayos din. So nung time na yun, nandun si Martha as siya, parang siya yung tag-ayos, taghahanda ng pagkain, siya yung punong abala kung sakali sa event, parang gano'n. Pero one thing is needful, 'di ba, sabi ng Panginoon. Kasi ano ba yung reason kung bakit nandun siya? Andun siya is para ituro yung magandang aral, magandang balita na hindi nakikita ni Martha. Kasi naka-focus siya sa isang bagay, Naka-focus siya sa serve lang ng serve. Nakalimutan niya yung puso. 'Di ba? 'Di ba nung inisip ko 'to, kasi nung sobrang bata pa ako na 'di ba naman nung teen pa lang ako nung na-message 'to, na tumatak sa akin kasi inisip ko paano 'pag nagkatrabaho na ako, kasi iniisip ko, sabi natin 'di ba, pagka-graduate natin, tutulong tayo sa church, 'di ba? Pagka-graduate natin, gagawin natin magbibigay tayo ng malaki sa church, magtatrabaho tayo. Parang ngayon kung isipin natin, as time goes by, minsan nagiging na lang natin na gawing reason natin na katrabaho tayo, hanggang sa makalimutan na natin yung Panginoon. Parang kung ano yung reason natin. 'Di ba, parang nakakalimutan mo na yung panambahan, tapos sasabihin mo na, "Ay, para naman sa Panginoon 'to, kasi bibigyan ng malaki." Hanggang sa patagal ng patagal, lumalayo ka sa Panginoon. Parang gano'n yung nangyayari is nagiging nagiging abala tayo sa mga bagay sa mundo, ta's nakakalimutan natin yung isang mahalagang bagay. Sinabi dito ng Panginoon, 'di ba? "But few things are needed,
Oo, kailangan mo nga yung ano, yung trabaho, kailangan mo yung pera, kailangan mo na gawin 'to, pero may isa na higit na mas mahalaga, 'di ba? Ayun yung nakalimutan ni Martha, is ano ba yung event nung time na yun? Nakalimutan niya na ano, hindi pala 'to kainan lang, usapan lang, kundi yung event na andun si Jesus, ituro niya yung ano, yung panibagong buhay o panibagong ano, lifestyle. Ayun yung tinuturo ng Panginoon, 'di ba, sa ating mga Kristiyano. Hindi lang siya bagong aral kundi ano, bagong pamumuhay. It's like parang ano, parang reading beyond the lines. Nakalimutan ni Martha na hanapin yung essence kung bakit andun yung event na yun. Na sana tayo, dumarating sa time na nagiging si ano tayo, naging si Martha. Kasi nagiging sobrang balisa tayo sa nangyayari sa mundo. Nakakalimutan natin yung purpose kung ba't natin ginagawa 'to. Normal naman yun. Kaya nga 'di ba ano, kaya nga 'di ba ano, normal yun. Kaya nga 'di ba sinabi ng Panginoon hangga't hindi pa tayo naubusan ng pag-asa, huwag nating sayangin. So yung mga ganitong mga ginagawa natin kahit papaano 'di ba malayo ako dito, sa pamilya ko, sa church. Pero sinabi nga ng Panginoon 'di ba, whether 2 or 3 gather in His name, nasa gitna siya. Kaya minsan kung isipin natin na mag-isa tayo, isipin natin na as long as namumuhay tayo bilang Kristiyano, nabubuhay tayo sa kalooban niya, nando'n yung Panginoon sa atin, 'di tayo nag-iisa. And dito pinakita dito is sa kay Martha tsaka kay Mary, is pareho silang devoted. Minsan ganyan tayo, eh. Pinakita na ano, parang dalawang devotion. Minsan sobrang devoted ka, nakakalimutan mo na tumulong din, halimbawa sabihin natin na ano, tama naman si Mary, nakikinig siya. Pero in the sense na makalimutan niya yung kapatid niya sa pagtulong dun sa ginagawa, hindi rin naman maganda yun. So parang pinakita dito na ano, hindi ka dapat ano, rin masobrahan sa ano, sa pakikinig lang, dapat ano ka, di ka lang dapat fan or di ka lang dapat ano, yung parang humanga, dapat ano ka, tagasunod. Hindi ka dapat yung, wow, parang, wow, ang galing naman yan, parang ganun. Pero, tinuro kasi ng Panginoon sa atin dito is, kung anong gawin niya is parang gagawin natin. Yung example niya, gusto niya na maging ano tayo, hindi lang ano, maging believer, kundi maging follower. 'Di ba? Kasi kung tagahanga lang tayo, ta's wala tayong gawa, so wala din yung ginawa nating pakikinig, hindi natin siya para sa buhay. And yun nga. Siguro ilang percent pa ba yung ano mo, yung laptop? Okay, sige, good mo lang. Tuloy mo lang. Kaya pa? Tuloy mo lang. Sige. Naka-charge na ako. Sige, yun. Kwento ko lang din ano, ate, yung ano, yung kinuwento ko nung last Sunday is regarding dun sa parang nangyari sa akin sa work. Share ko lang din kasi ano, kasi ang 'di ba dito sa Canada, kahit saan naman, since tayo mga OFW, parang may ano tayo, yung mga katrabaho natin is ano, iba-ibang lahi, 'di ba? So, dapat matuto kang makisama. Pero tayo kasi mga Pilipino, especially tayo, is parang ano tayo sa trabaho, 'pag trabaho, trabaho talaga, eh. Parang bilang din sa mga ano, sa mga Pilipino yung hindi talaga masisipag lalo na 'pag nasa ibang bansa. So, sa'kin ang job description ko sa work ko, I work at Tim Hortons as supervisor. Tapos nung last Saturday dito, so parang may naging incident nangyari sa amin na ano,
na yung isa kasing sa mga lahi do'n ano siya, may ugali kasi siya na parang ang gusto niya nakatayo lang siya gano'n. Tapos though ako bilang supervisor, siyempre dapat hindi naman sa dapat ako lang susunod kundi dapat parang ako dapat yung pumagitan sa lahat kasi nga siyempre ako yung nagsu-supervise, eh. So, anong nangyari nung time na yun ano siya, ano kasi sa kanila ang lahi niya is Indian o Punjabi. Kasi Punjabi is religion sa kanila. So, tawag sa kanila is mga Punjabi. Ang ano kasi sa kanila sa India kasi, according din sa kanila is wala silang trabaho. So, pagdating dito saka lang sila nagkaka-work experience. So, parang pagdating sa bansaan nila, sila parang mga ano, sabihin natin na princess tsaka prinsipe kasi nga wala silang trabaho. Pagdating dito saka sila nagtatrabaho. So, parang sanay silang paupo-upo, patayo-tayo, pakuman-kuman, gano'n. So, pagdating nila dito nadala nila 'yun. Pero sa atin naman siyempre ano sila, eh, parang kahit na mahirapan ka, kahit hindi naman sila supervisor o wala silang posisyon, gusto nilang utos sila ng utos para hindi sila mahirapan. So, nung time na 'yun, sumigaw yung isang katrabaho ko na yun nga Punjabi, eh, ako supervisor nun tapos siya ang position lang niya kasi nun is, taga-take ng order sa drive-thru. So, ito kasi yung setup namin, yung parang sa alam mo yung ano, drive-thru service sa Starbucks. So, ang ano nun is may taga-take ng order, tapos merong nasa window para tagabigay, ta's merong coffee, tagagawa ng kape, taga-timpla, ta's yung isa naman na running niya is tagakuha ng mga pastry. Tapos nung time na yun sobrang dumami yung tao. So, ang magiging system dapat nun is yung taga-take ng orders, once na may pastry na order or food or, donut, ang kukuha is yung nagte-take ng orders. Eh, nung time na yun nagte-take ng orders yun nga, yun nga yung Punjabi na katrabaho namin na ano, ang gusto lang niya is patayo-tayo ta's pa-order-order lang ta's wala siyang ginagawa. So, sumigaw siya sa'min. Dahil nahihirapan kami pero ang gusto niya kasi nakatayo lang siya, ayaw niya yung gumagawa siya. Hindi niya nakita na sobrang busy ng tao. So yun, parang nung sumigaw siya siyempre ayaw ko rin naman na sumama yung loob nung iba. So parang sumagot din ako sa kanya na ano, na kasi inuutusan niya na ako, eh. Alam mo yung utos niya is parang galit na, eh. So sinagot ko na rin siya na ano, "So, are you the supervisor now?" Gano'n yung sagot ko sa kanya. Kasi parang, teka, hindi ka naman yung susunod dito, so dapat since ano ako, train ako sa supervising, alam ko yung nangyayari. Wala namang nag-slacking, wala namang ano. So parang gusto ko sabihin sa kanya na, kalma ka lang, kontrolado yung lahat. 'Di ba? Parang i-relate ko na rin sa ano, kay Martha is parang ano siya, nababalisa siya, 'di ba? Akala niya ano, nadi-distract siya sa mga bagay-bagay pero di niya alam everything is planned pala. 'Di ba? Kasi nung time na yun planado ko naman na ganito yung mangyayari, ganito. So, everything under control naman nung time na yun. Yun nga lang sobra siyang nabalisa kasi inisip lang yung sarili niya. Minsan nangyayari sa atin yun na ano, na 'pag sobrang focus tayo sa goal natin, nakakalimutan natin kung ano yung purpose natin, kung ba't natin ginagawa. 'Di ba? Nakakalimutan natin kung bakit ba tayo dati nag-ano. Naisip ko na rin yung dati, paano kaya 'pag ano, pagka-graduate ko, parang nung sinabi ko ba na first sahod ko bibigay ko ba sa Panginoon? 'Di ba? Di naman ano, siguro yung iba tulad ko dati inisip ko yung gano'n. Pero aminin natin at hindi, 'pag andun na tayo sa sitwasyon na hawak na natin yung pera, makakalimutan na natin lahat ng sinabi natin, 'di ba? Makakalimutan na natin lahat ng pangako natin sa Panginoon, parang nabura, parang gano'n. Gano'n kasi yung tao, gano'n tayo. Mahilig tayo magbigay ng pangako. Mahilig tayong sirain yung pangako natin. Pero hindi naman ibig sabihin nun na ano, na promise are made to be broken kasi yung Panginoong Yesus 'di ba, nag-promise siya sa atin. Ayun yung tunay na promise na
siya yung nagpapatunay na promise is never meant to be broken. Kung sa tao, pero dahil galing sa Panginoon, di ba? Alam natin na it will never be broken. Katulad din nung last Sunday, alala ko kasi after namin mag-worship nito. Alam mo yung parang feeling na alam mo feeling na parang hindi ako parang feeling ko na nandito pa rin ako sa Pilipinas kasama sa mga kapatid, nag-worship, di ba? Kasi parang di mo maramdaman na nag-iisa ka. Lalo pag sama-sama kayo. Kahit ganito, di ba? Kaya masaya ako nun after namin mag-worship, gano'n. Kasi kung manonood lang ako dun sa especially dun sa sa live stream ng mga kapatid, di ba? Pero kung parang ganito na tayo, yun nga, online. Sorry, medyo garagal yung boses ko kasi parang sobrang late na rin kasi dito ng madaling araw. Tapos, kaya na pa ako alas 9. Pero okay naman, mas okay sa akin ganito. Para at least, yung Sunday nyo, so parang saktong Sunday din talaga na worship. Yun lang. Tapos, may ka dito, may konting short story ako kasi next slide. Next slide na. Yung share ko lang dito yung yung short story ko na na kailan ba to? Nung second year high school ako, yung short story na to na na alala ko. Everything happens for good. So dito sa story na to, merong 3 characters. Yung yung hari, yung kanang kamay niya, pati yung mga cannibal tribes. So nung time na yon, yung kanang kamay ng hari, ang laging sinasabi, everything happens for good. Lahat parang sa sobrang niya, parang sobrang galing niya. Pinagkatiwalaan siya ng hari sa kahit anong bagay. Tapos siya, parang lahat ng nangyayari, kampante siya kasi yun nga, naniniwala siya na lahat ng bagay is nangyayari para sa ibabuti ng lahat. So nung time na yun, yung hari pumunta sa sa parang sa sa kahuyan para mag-hunt. Tapos nung nakasakay siya sa kabayo, bigla siya nalaglag. Nagkasugat yung paa niya. Tapos yun, pag-uwi niya sa palasyo, kinuwento niya doon sa kanang kamay niya, sabi niya, yun nga, nasugatan siya sa paa, nalaglag siya. Imbis na makakuha ng simpati yung hari, ang sabi sa kanya yung kanang kamay niya, boss, yan? Everything happens for good. Siyempre, ikaw parang yung hari, tapos sabihan ka ng ganyan, parang nakakadismaya. So, ang ginawa niya, sa kanang kamay niya, pinakulong niya. Kasi nga, parang, nainis siya. Then, after, parang 3 days, naisip mo ng hari na, na parang mangaso. So, kasama niya yung mga kawal niya. Tapos, parang napalayo na sila sa kagubatan. Malalim na. Kasi may hinahabol silang parang gusto nilang, ihan. Biglang after siguro na mapalayo sila, may dumating na mga cannibal tribe. Tapos yung mga cannibal tribe na yun, di kinapture sila, gano'n. Tapos ang ginawa sa sa kanila, isa-isa silang parang syempre mga cannibal parang isa-isa silang ihahanda. Tapos nung time na yon, chinek nila yung mga katawan ng mga ng mga tao, including ng hari. Pag-check nila dun sa sa paa ng hari, may sugat. So sabi nung isang cannibal, yan? Ay, hindi pwede yan. Yan? Madumi yan. So ang ginawa nila sa hari, pinatakas nila.
Edi yun. Tapos nung na-realize ng hari na tama yung sinabi ng anak niya na everything happens for good. So parang kung hindi siya nasugatan sa paa, edi sana kinain na siya ng mga cannibal, di ba? Tapos yun, pumunta siya dun sa sa kanakame niya, pinalaya niya. Sabi niya, uy, tama ka, everything happens for good. Kasi nga, kung hindi ako nasugatan nung time dati na yon, tapos nakita ko ng cannibal, dapat nakain na ako. Tapos sabi rin nung kanakame niya, na everything happens for good kasi kung sumama ako sa'yo, tas may sugat ka, ikaw lang mapapalaya, ako sana yung makakain. So parang, he's still looking on the bright side na nakulong siya, pero hindi siya nagdamdam. Kasi nga, iniisip niya may magandang mangyayari. Diba? Parang yun nga. Minsan, iniisip natin na andun tayo sa pinaka-lowest point ng buhay natin. Pero, andun pala yung opportunity. Hindi lang natin nakikita. Alam mo yung parang feeling na sobrang sakit na hindi mo alam. Parang, wala nang solusyon. Pero, meron palang reason kung ba't nangyayari sa'yo yun. Yun lang. Inspirational na mensahe. Hoping na lahat ng narinig namin at pakinggan is magamit namin sa aking pamumuhay. Especially nowadays dito sa Australia is talagang kahit lahat ng mga Pilipino na pupunta dito, talagang ayun nararamdaman yung tipong struggles na parang talagang gusto nang mag-give up, gusto nang umuwi. Then, napapanahon yung mensahe na namin napakinggan. Talagang magpapalakas sa amin, especially sa aming faith kay God, na lahat ng nangyayari is merong rason at merong magandang rason para for our own good na mangyayari sa amin. Okay, so for our invitational hymn, ating awitin ang I Am Resolved. The Old Rugged Cross. For our ating Lord's Supper hymn. Ating awitin. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In that old rugged cross, stained with blood so divine,
a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To that old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then he called me someday to my home far away, where his glory forever I share. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Tayo ay dumadako na sa isang bahagi ng ating pananambahan. Ang pag-aala sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Bago tayo manalangin para sa tinapay at sa katas ng ubas na pangungunahan ni kapatid na Jose, basahin natin ang 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11 verse 11. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 down to verse 29. At ito ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Para sa tinapay at katas na ubas, hingin natin si kapatid na Jose para sa tayo po'y manalangin. Pakala namin Diyos mula sa libutan. Papasalamat po kami sa binigay niyong pagkakataon upang magsama-sama kayo kapatid sa inyong iglesia. Pasahan niyo po ang tinapay na walang motibadura sa misimbolo sa katawan ng Panginoon sa Kristo na bayubay sa bundok ng Kalbaryo. Sa katas ng ubas sa simbolo sa kanyang dugo. Nasa bawat oras po namin buhay o po na sana namin kalimutan kung paano niyo kami iningatan at panghawakan po namin ang inyong pagmamahal sa aming puso.
na nawa po kahit kami malayo sa aming pamilya, malayo sa kinagisa naming bayan, patuloy niyo po kaming gabayan, hindi lamang po sa aming pang-araw-araw, kundi po sa future decision namin na makaka-affect sa buhay namin. Muli po, ito lamang po ang San Francisco na Jesus. Amen. Kailaman ako po sa langgan. Amen. Amen. Hiwalay sa pag-aaralan ng kamatayan nating Panginoong Kristo, pamamagitan ng tinapay at katas ng ubas, sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. Isa pa sa inutos sa ating mga Kristiyano sa tuwing unang araw sa isang linggo, ang pagbibigayan. Bago tayong manalangin para sa pagbibigayan o pagkakaloob, muli nating basahin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 down to verse 8. At ito ang sinasabi. Datapwat sinasabi ko, ang naghasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang naghasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Tayo muli manalangin para sa pagbibigayan. Ama na dakila, makapangyarihan sa lahat, hanggang may-ari ng ayong hiram na buhay. Ama, muli maraming salamat sa pagkakataon na ito na iyo ibigay sa amin. Minsan pa ay makatipon-tipon kami upang ikaw aming paglingkuran sa Espiritu at sa katotohanan, Ama. At Ama, dumadako kami ngayon sa pangbahagi ng aming panambahan, ang pagbibigayan, naway ang lahat ng aming malilikom, makokolekta sa araw na to ay inyo po itong basbasan at magamit po ito sa ikaunlad na yung iglesia, sa mga tao, sa mga kapatiran namin na nangangailangan nito at makatulong upang lalo pa pong palaganapin ang iyong mga salita, ang iyong iglesia sa dako na to at sa ipang mga dako, Ama. At sa mga kapatiran namin o sa mga iba pang tao na hindi pa nakakilala sa inyong kadakilaan, Ama. At gayon din po, naway basbasan niyo po ang mga pikukunan namin ito, ang aming mga trabaho, naway inyo po itong pasaganahin upang sa ganun makapagbigay ka pa kami ng mas malaki sa iyong banal na iglesia, Ama. At gayon din po sa amin ng mga magkukuloob, naway patuloy po kaming ingatan, gabayan, bigyan ng malakas na pangangatawan na sa ganun magawa namin ang aming mga trabaho sa araw-araw ng aming mga pamumuhay, Ama. Muli, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kukulang sa aming pagkakasala, Ama. Ito ang aming samot hiling at dalangin, samot sa pangalan ng aming mananakop at ang tagapagligtas na Kristo Jesus. Amen. Paano? Pang-transfer na lang. Kasi wala. Hindi uso cash. Ano na lang, Diyos, kasi dito kasi hindi uso yung cash. So, transfer na lang. Cash. Sige. Ilang Canadian dollar? Okay. So, we will now proceed sa ating announcement. So, first of all, maraming salamat Sis Ana sa iyong pagpapaunlak sa amin na siyang nagawa natin yung first ever na ating face-to-face worship service here in Australia. At sa iyo din, Josh, maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito. Hopefully, tuloy-tuloy na natin itong gagawin. Ayun, so ito yung ating parang hoping na mangyari in a long run. Kasi actually, Sis Ana, before talaga,
once nung dumating talaga kami dito or before pa talaga at talagang plan namin is kundi man makahanap talaga ng congregation is to start new one kasi alam din namin at may mga narinig kami talagang mahirap or kukonti lang talaga ang congregation dito. Ayun nga, na-mention ka sa akin ni Marge na mayroong kapatiran tayo dito na medyo malapit-lapit. So sabi ko, siguro ito na opportunity para mag-start. And isa rin talaga sa plano namin, si Josh talaga yung nga lang nasa ibang bansa, but yun nga, nevertheless, walang makakahadlang sa atin na mag-worship kahit malayo man tayo. So, ano pa ba? So, yung worship proper natin, no? We suggest kung okay lang din is after say for the next mga natin worship service is magkaroon tayo ng Bible study. So say medyo okay din naman 'yon. So for that set up we were planning na after worship, tama Josh? After worship? Oo, after worship. After worship natin yung Bible study. So, for our message, si Jose pa rin o si Josh pa rin yung magsasalita sa atin, and for our Bible study, ako naman. So, para maging tuloy-tuloy, o gusto namin kasi yung continuity ng message para hindi maputol kung ano. So, ganun yung plan namin. Yeah, Then, mas okay yun, di ba? Mas okay yun. Then, for the time, wala namang problem kung ganito, Josh, no? Oo, mas okay yung ganito kasi saktong Sunday sa akin eh. At least parang, di ba, parang okay na okay yung Sunday. Pero kung sa inyo kung anong, kasi ang tuwing Sunday dyan, tuwing Saturday kasi dito ng out ko is 9:30 PM. Parang sabi ko 1:30 dyan. So pagdating ko dito is 2 PM dyan, 10 PM dito. Pero kung mas okay sa inyo na 5 PM nga, mas okay sa akin kasi 12 midnight na dito ng Sunday eh. So parang nag-meet yung time zone natin in Sunday. So okay din, mas okay sa akin. Bali ang ating pinaka is schedule is 5 PM onwards. Doon na yung oras natin. Sige. So we were planning then to have na lang siguro at least GC group chat Sige. para to post updates kung ano yung maging Tsaka kung may mga kapatiran na pupunta din. May kachat ako pupunta din siya Brisbane din. So hopefully ma-approve yung kanyang visa. So yun, dagdag din. Tsaka ito din yung plan din namin ni Jose, kaya namin i-record, no, Josh, para mas madami makaalam. Tama ba? Hindi. Okay din na natin siya. Kasi pwede itong i-live stream sa Facebook, StreamYard. Para at least siyempre mga kamag-anak natin sa Pilipinas na iniisip, parang nalulungkot. Siyempre pag nakita tayo na ginagawa natin ito, parang nakaka-encourage. Di ba? Lalo yung katulad natin mga kapatid na nakakalimutan ng manambahan, parang pwede sila ma-engage yun na pwede palang ganun. So parang maganda yung maging example tayo na di ba? So parang parang spreading the word na rin. Kaya di ba, minsan hindi natin nagagawa. Tsaka para sa mga kapatiran na yung parang diba sa atin na hindi natin alam na mayroon palang congregation sa ganito o mayroon palang ganitong worship, at least ma-aware din para diba? Kasi iba pa rin talagang feeling ng face-to-face compare sa online, diba? Kasi kapag sa online parang feeling mo parang, for me lang sa akin parang nag-worship, okay, good ng worship, pero parang hindi mo feel yung yung parang hindi ka belong something na parang may barrier, baka parang ganun, 'di ba? Parang hindi mo okay yung worship pero hindi mo talaga totally, parang may kulang. Ganun yun. Kasi isa sa part ng worship talaga is yung fellowship. Ayun din talaga yung maganda sa worship. Yung fellowship. Yung common parang mga lunch. Feeling ko masyado pataas? Oo. Hindi kapag ganyan, sakto yan I mean kapag inaangat mas makikita. Okay, sige. Ano pa naman to baka parang trial phase. So, we will work
we will work that for the next succeeding worship natin. Then, ano pa bang announcement? Any announcement? Meron pa ba? So, yun lang. And again, talagang we were happy and blessed talaga na finally nagawa na natin to. Ayun na talagang pinaka-inaano namin. Then, hoping na mas madami pa makasama o madami pa tayo maengganyo na mga kapatiran. Pag sa ano ba, sa Facebook, ma-upload ba to or sa ano? Tingin Ay, ko sa pwede- ano, sa, ano pwede kaya, tong gawa rin, or Sa advanced ano? passage. Wala pa naman. wala pa. Siguro sa ano, sa pagbibigay ko na sa yung slides ko sa ano, next week. Okay. Sige. And for my Bible study na lang siguro is we will tackle about siguro is yung parang message din ni Jose na yung mga sufferings ng being a Christian. Ayun yung doon natin i-focus kasi yun talaga actually lahat tayo ay yung commonly na na-experience once na napalayo tayo sa Pilipinas, di ba? May mga sufferings talaga. So doon tayo magpo-focus then on another part papadalimin natin yung topic. Sige, meron pa bang announcement? Josh, meron pa ba? Wala na. Okay, wala na ba? Wala na. Sige. So, ano ba? Si Josh ang closing prayer. Prayer request. The work. Prayer request. Josh, may prayer request daw si Marge sa work niya, hoping tomorrow Start na. makapag-start. Wow. Hoping natin na matuloy yun. Then, mapabilis yung yung working visa niya para ma-grant na rin agad. So, ayun yun. Then, sa'yo sis, may any... siguro yung sa work din. Yung manager kong napakasungit. Ayan, Josh, more on talaga sa work related din daw kay sis Ana about sa work din niya. And sa akin na rin, work. Actually, yun din talaga ang namin dito sa Australia. Work talaga yung pinaka-struggles. Sige, yun yung pag-praise sa atin. Okay, so for our may bigyan namin Diyos sa mga nasa libutan. Papasalamat po kami sa pag-iingat sa amin sa laong ito. Pasusan niyo po ang aming puso na patuloy na tumalima sa inyong pagmamahal. Pinapalaya po namin na huwag niyo pong hayaan na maging barrier po yung lugar na aming pinaroroonan para makalimutan namin ang pagmamahal namin sa inyo. Gabayan niyo po kami sa aming pamumuhay dito sa Canada, sa Australia. Nanawa po, patuloy niyo pong pagtibayin ng puso namin. Patuloy niyo pong bigyan kami ng sapat talino at kakayahan upang sa mga desisyon namin sa buhay ay hindi kami makagawa ng mali. Pinapalaya po namin na po ang mga mahal sa amin sa buhay na nasa Pilipinas. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan sila na mag-alala, kundi paramdam niyo po sa kanila na iniingatan niyo po kami kung nasan man kami. Pinapalaya din po namin, Panginoon, na ang aming mga trabaho, sila Sister Marjorie, na sisimula sa kanyang first day. Pagkalooban niyo po siya ng lakas ng loob na makisama sa ibang lahi at pagkalooban niyo po siya ng talino upang ipakita niya ang the best niya sa trabaho. Gabayan niyo po siya sa kanyang biyahe at sa patuloy na pangarap niya. Nawa po ay makakuha siya ng work permit na mas maaga upang makatulong ito sa kanyang application sa residency. Kaya din po pinapalain po namin si Sister Annie. Nawa po, kung ano man po ang kanyang problema o ng kanyang boss, nawa po huwag niyo pong hayaan na masira ang loob ni Sister Annie sa kanyang trabaho. Pagkalooban niyo po siya ng pagtitimpi at lakas ng loob. Gabayan niyo po siya na nawa po ay
hindi po siya mawala ng pag-asa. At kayo din po pinapalayan namin si Brother Raymond sa kanyang trabaho, sa kanyang pag-aaral. Huwag niyo pong hayaan na ma-exhaust ang kanyang pag-iisip sa paggawa ng pag-aaral at trabaho at the same time. Gabayan niyo po siya na magkaroon ng time management para magawa niya na maayos ang task kung nasan man siya. Hindi pa pinapalain namin, Panginoon, na patuloy niyo po kami ingatan. Hindi lamang po hanggang sa susunod na linggo, kundi po sa patuloy namin ginagawa dito sa mundo. Pinapalain po namin na nawa po ay sa aming ginagawa ng pag-worship sa inyo, sa online, ay maka-encourage kami ng marami. Na kahit malayo man yung lugar ninyo, ay hindi namin makalimutan ng Panginoon. At kayo din po pinapalangin namin na nawa po ay sa mga kapatid na nalalayo, gawin niyo sana kami instrumento para makabalik sila. Muli po, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa aming nagawang kasalanan. Maging lima ito hayag para patuloy kaming karapat-dapat na tumawag sa iyong Ama. Ito lamang po. Maraming salamat po tayo, Mas Pana Jesus. Amin nakilaman na ako pagpasawalangan. Amen. Amen. Yay. Thank you, bro. Pwede tayong picture dyan. Picture tayo.